beloved Boss Mike Cervera. Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. O, kita mo, nagsalita na naman ng hindi ka nais-nais. Ito yung sinasabi ko mga kababayan, murahin nyo ng murahin yung matanda na yan, okay lang. Oo. Huwag nyo nang idamay yung iba na hindi naman nagmumura. Ano? Oo. Tuloy. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Ayan ka na naman magkagulo. Matagal mo na sinasabi yan. Unang rally nyo pa lang dyan sa Davao, abay sinabi mo na magkakagulo. Oh. Totoo naman, nagkakagulo dahil sa inyo. Oh, 'di ba? Kayo ang kaguluhan ng bayang ito, wala nang iba. Ang mga Duterte, mga kababayan, sila nagpapagulo sa ating inang bayan. 'Di ba? Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Oh. Yun na nga yung pinapanalangin ng iba Digong Gusto na nga mawala ka sa mundo Sa totoo lang, Digong, maraming mga tao ang ayaw ng ikaw makita pa. O, kailan ba? Kailan ba mangyayari yan? Sana sa lalong madaling panahon na. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng... O, kita mo, susul-sul ka na naman. Nandiyan dyan daw. Yung simpleng sul-sul ba, mga kababayan? Gagawing uto-uto yung mga military at police. Ha? Gagawin niyang uto-uto. Oh, hindi papayag yan. Yung military at saka police. Hindi papayag ng ganyan yan. I know them. Kita mo, kilala daw niya kung sino sila. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag ng gano'n. Uy, nako, Digong. Yung sinasabi mo, si Dadu lang yun. Di ba? Si Dadu lang yun, Digong. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, Yung mga daw nasa bureaucracy, yung mga sundalo, mga police, mga kababayan, sama nyo na, dapat daw, abay tumayo na kayo. Parang mga kababayan, talagang iniinggan nyo you are asking for your early demise. Nako. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan left and right yan, baka una kayo. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Minsan, boss, minsan, boss, mana ka kay Dix. Papansin mo ba, Kik? Kaya gusto kita galing-galing mo O, diba? Ang gusto ni Digong, mga kababayan, magpatayan tayong mga Pilipino para sa kanya. Kita nyo? Sa mga uto-uto diyang nauuto niya. Payag ba kayo ng gano'n makipagpatayan sa kapwa Pilipino para sa matanda na yan? Putik na yan, mga kababayan. Kita niyo yung salita niya. Salita mo, Digong, ayusin mo. Ayusin mo, dadagukan ka ni ni Kicks TV dito. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan left and right yan, baka una kayo. Kita nyo, mga kababayan, yung pananakot, mauuna pa raw tayo, mga Pilipino. Pagka nagpatayan na raw, yung alin, pag nagkakudita daw, yung alin, yung gobyerno at yung mga pulis na titiwalag sa pagsuporta kay Pangulo. Tama bang sabihin yan, mga kababayan? Yan ho ay simpleng panunulsol. Sabi nga ni Kicks TV simpleng-simple yan. Unawain nyo maigi. Panunulsol yan. Ano ang ayaw ng sundalo?
Naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng... Kita mo, kukunin niya yung kahirapan. Digong, baka nakalimutan mo. Kailanman, nung panahon mo, mas mahirap pa ang bayan. Ang dami yan, Digong. Hindi lang ngayon. Ha? Dahil sa mga nangyari noon, lalo na ikaw, nagpahirap, na ngayon, ibinabangon. Putik na yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, isisisi mo kay Pangulong Bongbong Marcos, kukunin mo yung emosyon ng taong bayan, ng mga militar, ng mga pulis, dahil sa kahirapan. Kaya kailangan mag-class, ganon. Kaya kailangan mag-aklas para ano? Para magkagulo at maagaw mo, desperado. Mga kababayan, desperado na si Digong. Desperado na ito dahil ang utak nito hindi tao. Ang utak nito, mga kababayan, walang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Ang pakialam niya, yung damdamin at sarili niya, mailigtas niya. Mailigtas at maging presidente si Sara. Pag naging presidente si Sara, kontrolado na naman nila ang gobyerno. Kaya feeling niya, makakaligtas siya. At isa pa, mga kababayan, pagdating ng halalan na pinipigilan nila. Etong mga ito, mga kababayan, pinipigilan nila yung halalan. Para nga naman, hindi sila matalo. Bakit kanyo? Karamihan sa kanila, sa grupo nito, matatalo sa eleksyon 2025. Kasama to. Kasamang matatalo yan. Pera. Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo, not good. Pinag-warning ako sa inyo. Huwag kayo. So, yung banat niya na, ibigay nyo na lang sana sa mga sundalo yun. Diba? Isipin, ganito, kasimple yan. Yung sul-sul niya na, ibigay nyo na lang sana sa mga sundalo yung pera. Para sinasabi niya, kung ako magwagi rito sa laban na to, yung pera bibigay ko sa inyo. Ito mga kababayan, kawalang yan na matanda na to. Matalino si Digong, oo, pero sa kalokohan. Sa kalokohan, number 1 yan. Yung banat niyan, mga kababayan, panggugulo lang. Yung mga plano niyan, pang sarili lang. Wala nang iba. Maliwanag na maliwanag pag inyong i-aanalisa ang bawat salita, mga binibitawang mga salita ni Digong, abay puro kaguluhan ang gusto niyan. Yung ginagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Kiyariin kayo, sigurado ako niyan. Kita nyo? Kilala. Pananakot pa, mga kababayan, laging nananakot. Yayariin kayo. Sigurado ko dyan. Ano mga kababayan yung mga banat na ganyan? Narinig nyo ba si Pangulo ng ganyan? Ang sundalo. Naging presidente ako. Oo, alam namin, naging presidente ka, pero wala naman kaming napala. Aminin ninyo, may napala ba kayo kay Digong? Napipigilan lang. Pero pag if it goes haywire, bahala kayo. Kita nyo, bahala kayo. Pati yung mga tao, mga kababayan, tinatakot ni Digong. Bahala daw tayo. Oo, magkakagulo. Pag nagkagulo, mauna daw tayong mamatay ng mga Pilipino. Bakit? Kasi sila may mga armas. Tayo wala. Ganun mga kababayan no? Parang walang pinagkaiba yan. Siya magkakagera ang China at Pilipinas. 3 taon na si Presidente. Nasaan na yung gera? Na propaganda? Wala. Wala naman mga kababayan. Our beloved Boss Mike